po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang buwan dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan, hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Igdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagpapamisa, ang mga kasama natin sa pagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan ng pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilugog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab, makikita mo siya sa Jezreel sa ubasan ni Nabat. Naporoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinibod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat, at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit,
Nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo aking kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, lahat kong nagawang masaway pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong ihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa niyong higit kayo sa iba? Ginagawa rin yon ng mga hintil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal ay sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak para maging maayos ang lahat. Banal na po ba tayo? Nagpapakabanal po ba tayo? Abay, dapat lang. Sapagat yan ang inaasahan sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi nga po natin pagdating sa trabaho o sa negosyo, kahit anong negosyo, kahit anong trabaho, basta marangal. Well, palagay ko ganun din ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon pagdating sa estado ng buhay. Kahit anong estado ng buhay, pare, madre, religyoso, religyosa, mag-asawa ka man o hindi, binata, dalaga habang buhay, kahit ano, basta banal. And certainly, nakatutulong ang ating mga pagsisimba, katulad nito, ang ating mga pagdarasal na personal, ang ating mga pagkasakripisyo, ang ating pagtulong din naman sa ating kapwa-tao. Pero ang totoong kabanalan, dapat nag-uugat sa ating malalim na relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Nang sa gayon, magawa din naman natin
yung mga ipinagagawa niya sa atin. Lalong-lalo na yung mahirap gawin. Katulad na lamang ngayon ang pinapagawa niya sa atin sa ating gospel reading. Nang sabihin niya sa atin, ibigin mo ang iyong kaibigan, ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Oh man, mahirap ito. Kaya nga po, ito rin ang magiging palatandaan kung meron naman talaga tayong malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kung talagang tayo banal na o nagmamature na sa kabanalan. Madali po kasing mahalin yung mga taong mabuti sa atin, yung mga taong close sa atin. Pero kahit yung mga close sa atin, kahit pa kapamilya natin, basta sinaling tayo, sinaktan tayo, nagiging mga kaaway na natin, mahirap ng kibuin, pakisamahan para sa. Kaya nga po, ang mahalin pa rin sila, ang ipagdasal pa rin sila, ay tanda ng ating magandang spiritual maturity talaga. Tingnan po ninyo, kuminsan ang ating mga nagiging reaksyon kapag meron tayong kilala at sa kabila ng mga pangit na ginawa sa kanila ay maganda pa rin ang ginanti nila. Halimbawa, kung may kilala tayong manugang na inalagaan pa rin ang kanyang biyanan na lumapastangan sa kanya. Kung meron tayong kakilala na kumpare, na tinanggap pa rin ang kanyang asawa sa kabila ng panluloko nito sa kanya. Kung meron tayong kakilalang magulang na kinupkup pa rin ang anak niya nung ito'y nagkaroon ng matinding problema samantalang ang anak niyang ito ay tinikis siya. Kung meron tayong kakilalang anak na sa kabila ng inabandona siya ng kanyang magulang na naging dahilan ng paghihirap niya, nang siya'y magkaroon ay hinana pa rin niya ang magulang niyang ito para alagaan, para pagsilbihan. Kung meron tayong kakilala na sa kabila ng pagtatraidor, kawalang hiyaan sa kanya ng kanyang kaibigan, ay ginawan niya pa rin ito ng kabutihan. Diba? Pag meron tayong mga kakilalang ganyan, ang isa sa mga unang nagiging reaksyon natin, ang galing. Minsan sasabihin pa natin, hindi ko kaya ginawa mo. Bilib ako sa'yo. Now, ito yung nagre-reveal ng kanilang magandang spiritual maturity, ng kanilang magandang level, ng pagtaas sa antas ng kabanalan, sa kanilang patuloy na pagiging ganap. At tulad ng in-expect sa atin ng ating Panginoon na sinabi niya sa ating Ebanghelyong napakinggan. Pero ito rin naman ay nagre-reveal ng kababaan ng spiritual maturity natin, ng kababaan ng antas, ng kabanalan natin o ng relasyon natin sa Panginoon natin kasi sinasabi pa natin, hindi ko kaya ginawa mo. So ibig sabihin, ganon kababa ang level ng spiritual maturity o ng magandang relasyon natin sa ating Panginoon. Worse, kung sasabihin natin, hindi tama yung ginawa mo. Ay, mas matindi yun. Kasi hindi na tayo nag-iisip na tulad ng pag-iisip talaga ng ating Panginoon. Hindi po magandang senyalis yun. Eh sabihin naman natin tanga, duwag, martir, yung mga taong gumagawa ng ganyan at sa kabila ng mga masamang ginawa sa kanila, iginaganti pa rin nila yung kabutihan. Pwede tayong magsabi na kung ano-ano sa kanila. Pero ang pinakamahalaga sa mata ng Diyos, anak niya sila. Yun nung sinasabi, di ba? Sa ating Ebanghelyong napakinggan kapag tayo ay nagpapatawad, kapag tayo gumaganti pa rin ng mabuti sa mga masama na binigay sa atin, tayo nagiging tunay na mga anak ng Diyos. Bakit? Ganun si Jesus. Akalain po ba nating mamamatay na lang? Binigyan pa ng katwiran. Kahit pa paano, yung mga nagpako sa Kanya at naging dahilan ng Kanyang kamatayan, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi na nalalaman ang kanilang ginagawa. Hanggang sa huli, gumagawa pa rin ng mabuti kahit na sa mga gumawa sa Kanya ng napakasama. And so kapag tayo ay gumagawa pa rin ng mabuti, naghahangad pa rin ng mabuti sa may mga samang ginawa sa atin, lumulutang ang ating pagiging tunay na anak ng Diyos. And conversely, kapag gumaganti tayo, kapag nagtatanim tayo ng galit, lumalabas ang pagiging tao talaga natin. And I don't think dapat makontento tayo doon sapagkat ang sinasabi sa atin ng Panginoon ay maging tulad niya, ganap, kumpleto, walang perpektong tao, pero sa patuloy nating pagsisikap sa grasya ng Diyos na makapagmahal kahit na mga hindi ka mahal-mahal, kahit unti-unti sa araw-araw, tayo ay mas napapalapit sa pagiging tunay na anak niya, sa pagiging ganap tulad niya. You see, mas may nare-reveal kasi ang mga taong nakasasakit sa atin tungkol sa pagkatao natin kaysa sa mga taong mabubuti sa atin. Nare-reveal ng mga taong hindi mabuti sa atin kung may pride tayo, kung impatient talaga tayo, kung maliit ang puso nating magmahal,
kung selfish ba tayo, kung mapaghiganti ba tayo, sila magre-reveal yan eh. So kapag merong tao na masama ang ginawa sa atin at walang lumutang na ganyan, so ibig sabihin, maganda ang ating spiritual maturity kasi walang lulutang na pangit eh. In as much as ang nasa sa loob ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero sa oras na may gumawa sa atin ng hindi maganda, may nakapagsalita sa atin ng hindi maganda at mabilis na lumabas ang pride, ang inis, ang galit, ang paghihigante, ang pagkasalita at pag-iisip ng hindi maganda laban sa taong yon, ay justify pa natin na natural lamang ang ating ganong reaksyon. Ayun. Ibig sabihin po nun, malayo pa tayo sa magandang level ng kabanalan. Pero hindi naman po ibig sabihin, hindi tayo makakaahon dyan. Sapat ang grasya ng Panginoon, tayo kanyang tutulungan. Kaya lang, tulungan din naman natin siya. Ipaubaya natin ang ating kalayaan sa kanya. Sundin natin siya, ang kanyang utos. Makatutulong po dito ang utos niya na mahalin natin ang kaaway natin. Ipagdasal natin ang mga kaaway natin. Ito'y mahirap, pero ito'y isa sa pinakamakatutulong sa atin to become more like God. Tandaan po natin na mentras mahirap ang utos ng Diyos, mayroong malaking blessing pagkatapos. Sa Bible, madalas ganun eh. Si Abraham, napakahirap na lisanin niya ang kanyang kinagis ng bayan. Tanda na siya. Pupunta siya sa isang bayan na hindi niya alam kung ano ang kanyang madatatnan. Kung sino, siya'y mamumuhay na isang dayuhan. Diba? Napakalaking challenge nun. Pero napakalaki din ng blessing pagkatapos ng challenge na yon. So, ano man yung utos ng Panginoon na napakahirap, sinisigurado ko po sa inyo na pagkatapos, meron tayong napakahalagang blessing na malalasap. At ang napakahalagang blessing din na malalasap natin ay yung tayo maging tunay na anak ng Diyos natin. Yung tunay nating maramdaman na tayo anak ng Diyos, hindi na tayo magkukulang. Ano pa ba ang ating aasamin? Ano ang kitatakot natin? Ano ang ikababahala natin? Nandun lagi ang joy, ang peace, ang calmness. Nandun. Yun ang sikreto ng pagiging tunay na anak ng Panginoon. At pwede nating ma-achieve yun sa awa at tulong ng Diyos kung gagawin natin ang kaniyang mga mahihirap na utos. Remember that we become more like God or children of God, not when we love those who love us, but when we love those who have given us reasons not to. Tama na ito ay mahirap pero may biyaya para magawa natin ito. Pwede rin naman natin itong gawing intentionally. Yung kahit na hindi tayo makaramdam ng mabuti, maghangad, mag-isip pa rin tayo para sa kanila ng mabuti. After all, pwede namang mauna muna yung pag-iisip na unti-unti nang sumunod yung puso. At isa pa, ang pag-ibig naman ay hindi damdamin lang. Ang pag-ibig, pinaninindigan din yan. Willpower din yan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Upang ang pinakamahalagang biyaya na pagiging tunay na anak ng Diyos ay ating makamtan. Lahat tayo, mga anak ng Diyos. Pero nagiging tunay tayong anak ng Diyos kapag tinutularan natin ang ating Panginoong Jesus. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero sana tulad ni Jesus, tayo maging kinalulugdan na anak ng Diyos. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. At kapag nalugod ang Diyos, biyaya ay aagos. Kapag natutuwa siya, alam kong may magagawa ang Diyos. Natutuwa ang Diyos kapag sumusunod tayo kahit sa kanyang napakahirap na utos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Nalulugod ang Diyos kapag nagmamahalin tayo sa ating mga kaaway tulad ni Jesus. Kung ako'y magtatapat, tama na mahirap, pero may biyaya para magawa natin yan. At may napakagandang dahilan para gawin natin yan. Upang ang pinakamahalagang biyaya bilang tunay na anak ng Diyos ay ating makamtan. Ang Diyos, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang kalagat. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod,
Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo akong maging tunay na anak mo. Ikinalulugot mo. Hindi dahil sa mga gusto kong hilingin sa iyo, mga material na bagay, kundi gusto ko na maging tunay na anak mo. Na ipagkakapuri mo, na ipagmamalaki mo sa mga anghel, sa mga banal. Sapagkat iyon ang pinakamahalagang biyaya, yung alam kong nalulugod sa akin ang Diyos, na siya'y tunay kong Ama na hindi magpapabaya sa akin. Tulungan mo po ako, Panginoon, na makasunod sa iyo kahit sa mga mahirap na utos mo. Hallelujah! Dahil doon ko rin naman may papatunayan ang tiwala ko sa iyo. Hallelujah! Hindi ka naman mag-uutos sa akin ang para sa iyo. Para din sa akin ang utos mo. Siya ay muling babalik sa akin. Para hindi ko nadalhin ang galit ko. Para ipaubaya ko na sa iyo ang lahat ng nararamdaman. Hallelujah! Para pa rin sa akin. Salamat, Panginoon. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Pakisabi mo, kapatid, sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tama na mahirap, pero may biyaya. Tama na pwedeng magtagal, pero maaayos din ang lahat. Unti-unti. Huwag mong masyadong intindihin ang kinabukasan. Bahala ang Diyos niyan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari sa iyo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-unang ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa'yo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isang mahal na birhen ng lasal at ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa diwa ng pagmamahal, tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan manananahan ang pag-ibig
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Halalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad sa nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Ang Diyos na po ang bahalang magsuklit sa inyo. Yan po ang lagi kong dasal dito. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging narisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang